welcome back sa aking channel. This is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. So for today's video po, sasagutin natin ang mga common questions nyo sa pag-apply ng multipurpose loan at calamity loans sa pag-ibig. And kung interested po kayo sa mga topics ko, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel for more helpful videos na aking i-upload. And browse lang kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. And kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po. Before we proceed sa ating tutorial for today, gusto ko lang pong i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, Bohol, or any domestic or international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. And please like and follow din po ang aming Facebook page for our promos for tickets and tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. So, kung nahihirapan kayo sa pag-apply ng pag-ibig loan or ng calamity loan sa pag-ibig at may mga tanong kayo, so ito yung mga common questions. Sasagutin na natin yung mga common questions nyo sa pag-apply ng multipurpose loan at calamity loan sa pag-ibig. Question number 1. Pwede bang mag-apply ng multipurpose loan at calamity loan sa pag-ibig kahit wala pang 24 months ang contribution? Ang sagot po is hindi pwede. So, ang requirements po kasi ni pag-ibig para maka-loan ka is dapat may total na 24 months na contribution ka na sa pag-ibig and dapat may at least 1 month contribution ka within 6 months bago ka mag-loan. For example, maglo-loan ka ng August 2024, so dapat may at least 1 month contribution ka ng February 2024 to July 2024 para makapag-avail or makapag-apply ka ng multipurpose loan or calamity loan sa pag-ibig. Question number 2. Paano magkaroon ng pag-ibig loyalty card? Saan ba kumukuha nito? So, yung pag-ibig loyalty card kasi, this is an ID na rin /ATM. So, pag maglo-loan kayo sa pag-ibig, dito napapasok yung niloan yung pera sa pag-ibig. So, importante magkaroon kayo ng pag-ibig loyalty card. So, saan ba tayo kukuha nito or paano ba mag-apply? So, punta lang po kayo sa pag-ibig office and then mag-apply kayo ng pag-ibig loyalty card. So, may pila doon. Sabihin nyo lang, kukuha kayo ng pag-ibig loyalty card or mag-a-apply kayo. And then, may pipilapan lang kayong form and then tatawagin na yung number nyo and then pipicturean na kayo. May bayad po ito ha, parang nasa 100 to 200 pesos yung range. Comment down below po kung alam niyo exact amount ng pag-ibig loyalty card. So, ibibigay din to within the day. So, pag nag-apply kayo ng pag-ibig loyalty card sa pag-ibig office, makukuha nyo rin agad yung pag-ibig loyalty card nyo. Question number 3. Paano mag-apply ng multipurpose loan at calamity loan sa pag-ibig? So, merong tatlong paraan kung paano mag-apply ng pag-ibig loan. So, una is via online. So, dapat meron na kayong online account sa pag-ibig at dapat may online account din sa employer niyo sa pag-ibig. Hindi kayo makakapag-apply ng pag-ibig loan online pag walang online account si company and si employer. So, pag may online account kayo pareho, yun, magla-login lang kayo sa account nyo and then fill up lang kayo ng pag-ibig loan form online. So, no need na yung form, yung hard copy na form doon. And yung pangalawa naman, kung walang online account si employer or wala rin kayong online account, pwede rin yung i-upload nyo na lang yung scan copy ng pag-ibig loan form nyo na may pirma ni employer at yung scan copy ng ID nyo. So, i-upload nyo na. So, pupunta lang kayo sa website ni Pag-ibig, click nyo lang yung apply multipurpose loan or apply calamity loan and then upload nyo lang yung pag-ibig loan form nyo at yung ID nyo at yung scan copy ng ATM nyo. And kung hindi po kayo makapag-upload online, pwede pa rin namang magpasa ng pag-ibig loan form sa pag-ibig office. So, fill up lang kayo ng pag-ibig loan form kung multipurpose loan ba yan or calamity loan. And then, papirmahan nyo sa employer nyo and then ipasa nyo sa pag-ibig office. Mag-attach lang kayo ng photocopy ng 2 valid ID at ng photocopy ng ATM nyo.
at photocopy din ng payslip nyo. So, yun lang. Attach nyo lang and then pasa nyo sa Pag-ibig office. Browse lang po kayo sa channel ko. Andun po yung mga videos ko kung paano mag-apply ng loan sa Pag-ibig like multipurpose loan at calamity loan. And andun din yung video kung paano magkaroon ng online account sa Pag-ibig. Question number 4. Paano nga ba pag nakalimutan nyo na yung PIN number ng Pag-ibig loyalty card nyo? So, halimbawa matagal nyo na siyang ginagamit and then maglo-loan kayo, hindi nyo na alam kung ano yung PIN code ng ATM nyo. So, ang gagawin nyo, pwede kayong pumunta sa malapit na bangko. For example, yung loyalty card nyo is AUB nag-issue or kung Union Bank, punta lang kayo sa bangko or sa branch ng AUB, kung AUB yung Pag-ibig loyalty card nyo, and then mag-request lang kayo ng reset ng PIN code. So, yun, bibigyan nila kayo, alam ko may bayad din yun, parang nasa 200 pesos ata or 300 pesos. So, comment down below kayo kung magkano yung binayad nyo pag nagpa-change kayo ng PIN ng inyong Pag-ibig loyalty card. And lastly, question number 5. Pwede bang mag-apply ng calamity loan sa Pag-ibig kahit may salary loan or multipurpose loan na? Ang sagot po is pwede po. Kasi pag nag-apply kayo ng multipurpose loan, 80% lang ng total contribution nyo ang ibibigay sa inyong loan or i-approve sa inyong loan amount. So, pwede pa rin kayo mag-apply ng calamity loan kahit may salary loan na kayo. Kasi ang maloloan nyo naman doon yung natitirang 20% ng total contribution nyo dun sa Pag-ibig. Kaya lang mas maliit na nga lang siya. And may mga nagtatanong, ikakaltas daw ba yung salary loan nyo sa calamity loan? Hindi po siya ikakaltas, basta dapat mauna mo na yung salary loan and then next is calamity loan. Yung sa calamity loan, kung magkano lang yung natitira yung total contribution, yun na lang yung pwede nyong ma-loan sa calamity loan. Hindi ibig sabihin na maliit siya is kinaltas na yung salary loan nyo. Yun na lang kasi yung natitirang contribution nyo kasi nga nag-salary loan or multipurpose loan na kayo. That's all guys. I hope may natutunan kayo sa video ito. Kung may questions po kayo sa video ito, comment down below lang po. And pwede nyo rin pong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And please, don't forget to like and follow din po ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And please, subscribe din po kayo sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Tulungan niyo po akong abutin ang 100k subscribers. Once na-achieve po natin yan, mag-share po tayo ng cash blessings sa ating lucky subscribers. Subscribe na po kayo. Thank you in advance po. Thank you so much po for watching. See you on my next video. Bye-bye!